what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo babalik muli mga babayan. At eto na nga, Pangulong Bongbong Marcos mga babayan, may nasampulan na po, no? May nasibak na po sa issue ng flood control project mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe at pakilike naman po ang ating video ngayon. Nako, eto mga babayan, no, talagang seryoso ang ating gobyerno ngayon, no, na malinis ang DPWH, lalong-lalo na ang ating Secretary Vince Dizon mga babayan. No, dahil nga talagang putok na putok, no, itong usapin tungkol sa flood control project dahil mga kababayan, hindi lang naman po milyon yung pinag-uusapan dito. Bilyones po mga kababayan. At ang masaklap niyan, no, habang naghihirap ang ating mga kababayan, no, etong mga sinasabing di umano, mga sangkot diyan sa flood control project na yan, nabubuhay po, no, o namumuhay ng marangya mga kababayan. Habang tayo ay lubog sa baha, no, kagaya niyan, yung mga nangyayari ngayon sa Parañaque, konting ulan lang, baha na naman mga kababayan. Naghihirap yung mga kababayan natin dahil dyan sa pagbaha na yan. No, samantalang sila, walang parang wala silang pakialam. Basta ang importante sa kanila, no, kumita sila o magkamal sila ng malaking pera. Yung mga taong involved, no, dyan sa malakihang korupsyon sa flood control project mga kababayan. At ito na nga ang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos dahil ito pong DPWH District Engineer na si Henry Alcantara, no, ay sinabing guilty sa mga flood control project, lalong-lalo na dyan po sa Bulacan mga kababayan. Okay, so ito yung balita na yan at ating alamin at pag-usapan. Ayon dito sa balita na ating nakalap sa DCRH, na patunayang guilty, no, etong si dating DPWH District Engineer Henry Alcantara sa maanumalyang ghost project sa Bulacan. Ito kasi mga kababayan, no, isa sa mga probinsya na talaga namang dumagsa. Ito mga ghost project na to, no, dyan po sa probinsya ng Bulacan mga kababayan. No? Tuluyan na siyang sinibak sa serbisyo. At habang buhay ng bawal humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. No? Tinanggal siya sa posisyon mga kababayan, pero hindi po dyan natatapos dahil ayon nga po kay Secretary Dizon, kakasuhan po, no, itong mga involved dito sa mga ghost project na to mga kababayan. Yan ang dapat, no, yan ang dapat gawin, kasuhan yung mga involved po dyan. No, mula sa itaas hanggang sa ibaba, no, yung mga taong involved diyan. No, nakakapagtaka lang kasi, mga babayan, sinasabi niya na hindi niya alam na hindi pa pala tapos yung mga proyekto. No, sinasabi niya na nagbabase lang siya doon sa report ng mga tao niya. 'Di ba? Hindi naman nata po pwede 'yon, 'di ba? I-issuehan mo ng pipirmahan mo yung release ng payment tapos hindi pa tapos yung proyekto. No, puro reports lang, paperworks lang, milyones na kagad. So, ito yung balita na yan. Panoorin natin mga kababayan, ha. May nasampulan na sa mga dawit sa flood control scandal. May nasampulan na mga kababayan dun sa dawit sa mga flood control scandal, mga kababayan. Ha? Ito, dapat talaga tuloy-tuloy to mga kababayan. Tapos si Bakin sa serbisyo, nahaharap ngayon sa patong-patong na kaso si dating Regional Director Henry Alcantara at 3 pang opisyal ng DPWH sa Bulacan. Yan ha, sinibak sa pwesto, mga babayan, no, tapos may kaso pa sila. Diba? Hindi lang dapat dyan natatapos yan mga babayan. Hindi lang dapat isa, dapat marami. No, lahat dapat imbestigahan para malaman. Mga kababayan, pati yung mga contractors na yan, dapat pigain yung mga yan. Diba?
para ituro nila kung sino ba talaga yung mga mastermind ng mga flood control projects na yan. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Guilty ang hatol ni DPWH Secretary Vince Dizon kay dating Regional Director Henry Alcantara. Guilty ang hatol, mga babayan. Diba? Ugnay ng mga maanomalya flood control project sa Bulacan. Sa kanyang 7-page decision, 4 ang administrative liabilities ni Alcantara. Una, disloyalty to the Republic of the Philippines and the Filipino people. Pangalawa, grave misconduct. Pangatlo, gross neglect in the performance of duty. At pangapat, conduct prejudicial to the best interest of the service. Ito yan, mga kababayan. No? Ito yung mga administrative liabilities netong si Henry Alcantara. Yung disloyalty to the Republic of the Philippines and the Filipino people. Ibig sabihin, wala silang wala sa mga Pilipino yung loyalty nila, yung ginagawa nilang trabaho, mga kababayan, kundi pansariling interest lamang. Yung mga nakikita natin dito. Diba? Hindi natin sinasabi yan yung ginawa netong ni Alcantara, ha? Pero eto kasi, yung mga administrative liabilities na na naging kasalanan na ginawa nitong si Henry Alcantara, mga kababayan. Grave misconduct, gross neglect in the performance of duty. Dito papasok kasi, mga kababayan, yung sinasabi niya nga hindi niya alam na hindi pa tapos. Kaya pinirmahan niya lang yung mga reports ng tao niya na sinasabi nga okay na yung project na yan, mga kababayan. Pwede nyo nang issuehan ng payments yan. Kahit ang katotohanan, wala pa talagang nagagawa. Walang nagawa yung ibang project, kaya nga ghost project kasi wala pang nagawa eh. Diba? Ibig sabihin, may project pero wala naman talaga. May budget para doon sa project na yon, pero wala yung project pero may budget. Yun yung masaklap doon. Diba? Gumawa sila ng project na i-issuehan lalabasan ng pondo, pero wala talaga yung project na yun. Yun yung ghost project, mga babayan. Diba? Huling-huli nga eh. Itong si Wawaw Builders. Conduct prejudicial to the best interest of the service, mga babayan. Etong 4 na to, yung sinasabing liabilities netong ni Alcantara. Bukod dito, inirekomenda rin ni Dizon na patawan ng criminal charges si Alcantara dahil sa anyay pangbababoy sa kaban ng bayan. Diba? Papatawan ng mga criminal charges sa ombudsman etong si Alcantara, mga babayan. Diba? Kasi sabi nga ni Secretary Dizon, pag nanakaw yan yung kanilang ginawa, ninakaw nila yung pera ng taong bayan. Parang ganon yung sinasabi dito. Dagdag ni Dizon, babala ang desisyong ito sa mga opisyal ng DPWH na responsable sa mga ghost at substandard project. Sa unang inspection ni Dizon bilang DPWH Secretary kahapon, nabanggit na naman ang pangalan ni Alcantara bilang signatory sa 96.5 million peso project sa Plaridel, Bulacan. Yeah, yun na nga eh. Di ba? Kita nyo, Bulacan na naman yung project na to, mga kababayan. Doon bumuhos eh. Nakakapagtaka bakit nasa Bulacan lahat eh. Talagang ito, kahayupan na ito. Kahayupan. Hindi tao to, mga taon to. Nakita niyo naman yung hirap ng mga kababayan natin dito. Bagamat paid in full, wala raw nahanap na istruktura sa Baliwag at Bulacan. Paid in full pero walang nakitang istruktura. Ang titigas talaga ng mga muka. Di ba? Paid in full na ha, bayad na. Ibig sabihin, nakakubra na sila, mga kababayan, pero wala yung proyekto. Antibay. Sasampahan din ng administrative charges sina dismissed Assistant District Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza, maging ang accountant ng DPWH Bulacan na si Juanito Mendoza. Bulacan ang una sa listahan ng Pangulo na may pinakamaraming flood control projects. Yan na nga. Para sa agenda, Sa Bulacan bumuhos yung mga flood control projects. Kaya nga nagagalit si Senator Villanueva. Bakit daw nadadawit siya dyan?
Oh, kasi nga taga Bulacan siya, 'di ba? Kaya parang parang nasasabit yung kanyang pangalan. Well, hindi pa naman napapatunayan no na sabwat talaga may kinalaman o may alam no itong si Senator Villanueva. So mahirap muna mag-justify diyan. Pero 'yan ay base sa mga nakikita at napapanood lang natin. 'Di ba? So ito mga kababayan, malinaw no na merong korupsyon na nangyari, merong sabwatan na nangyari no diyan sa mga proyekto na 'yan, ng mga ghost project, na flood control project mga kababayan. No? Kasi imagine niyo, paano natin sasabihin may sabwatan? Bakit natin sinasabing may sabwatan? Kasi mga kababayan, ikaw ba naman no? Project engineer ka, sasabihin lang sa iyo ng tao mo na okay na yan, sir. No, ikaw hindi mo i-check kahit pa sabihin marami, no, ebidensya, no, asan ang katunayan na okay na yung mga projects na yan. No? Dapat may mga ganun na ipinapakita sila. 'Di ba? Ang problema, meron nga isang project na ginawa, no, dulo-dulo lang yung ginawa nila mga kababayan. Tapos, nakakolekta na. No, 96 million yung project. Tapos, pinasab ko nila ngayon, wala pang 1 million yung project, mga babae. Sakit sa ulo. Diba? Kaya naman pala ng ganun kamura. So, ibig sabihin, yung 96 million, mga babayan, pwede pang ibaba ng 50 million, 40 million. Diba? Nakakatipid yung gobyerno natin, no, ng ganun kalaking halaga. Baka pwede pang ilagay sa ibang proyekto. Pero anong nangyari mga kababayan, no, yung project na yon, dulo-dulo lang yung ginawa, tapos nakakubra na sila ng kabuuang bayad nila. Kaya galit na galit si Secretary Dizon. Okay, so yan, ano masasabi niyo dyan mga kababayan, no? Comment na lang po sa ibaba yung mga opinion na natin niya pag-usapan. Alright, so maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits po tayo sa ating next video upload. Ito muli ang Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.